Ang babae sa paghahangad ng kakaibang karanasan ay humiga sa hood ng kotse, ngunit hindi niya inaasahan na may isang lalaki ang tititig sa kanila. Sa gitna ng kanilang aksyon, biglang sinimula ng lalaki na hamunin sila. Sakto namang may matalim na kurbada kaya nakatakas ang babae mula sa kanyang paghabol. Ngunit kahit bumaba na ang lalaki sa sasakyan, patuloy pa rin ito sa pangaasar. Hindi alam na ang kanyang kilos ay tuluyang nagpagalit sa babae. Lumalabas na ilang buwan na ang nakalipas, ang sasakyan ng lalaki ay na-modify upang kayanin ang malalakas na banggaan at tanging driver seat lang ang garantisadong ligtas. Sa pagnanasa na masiyahan sa kanyang kakaibang kagustuhan, pumunta ang lalaki sa bar at lumapit sa ilang magagandang babae. Matapos malaman ang kanilang kwento, dinala niya sila sa isang liblib na lugar gamit ang kanyang inedit na sasakyan. Sa gigil na preno at matinding banggaan, isinama niya sila sa bangin. Nangyari ang insidente, si Mayor Fuberli agad na nag-imbestiga. Nagkaroon ng pinsala ang sasakyan ng lalaki pero siya ay nagkaroon lamang ng kaunting galos. Walang saksi sa lugar kaya itinuring ang kaso bilang aksidente. Makalipas ang ilang buwan, pagkaraan ng nasabing buwan, inayos ng lalaki ang kanyang sasakyan at muling naghahanap ng biktima. Sa di inaasahan, nakita niya ang mga babae sa kalsada, sumisigaw at nag-e-enjoy. Natuwa ang lalaki kaya nagsimula muli ang kalakaran na parang sa pelikula. Habang naghahamon ng lalaki, kinuha ng isang babae ang kanyang simpleng baril at sinimulang magpaputok sa lalaki hanggang tinamaan siya sa balikat. Dahil sa sakit, mabilis umalis ang lalaki gamit ang kanyang sasakyan, ngunit hinabol siya ng babae, dala ang isang steel bar sa tabi ng kalsada, sumakay sa bintana ng kotse at tinawid ang ruta. Nahuli ang lalaking inaasikaso ang sugat at siya ay pinaulanan ng steel bar hits. Sa takot, tumakbo ng todo ang lalaki ngunit na-outmaneuver siya ng isa sa mga babae na siyang nagpataob ng kotse niya. Ang tatlong magkakapatid ay bumaba ng kanilang sasakyan, dinala ang sugatan na lalaki palabas ng kotse at pagkatapos ay pinaulanan siya ng malupit na kombinasyon ng mga suntok. Ang lalaki ay naiwan sa walang magawa habang siya ay nagmukhang maruming baboy. Ang isang babaeng sinasadyang hindi mapatawad ang lalaki ay ibinato ang kanyang matangkad na paa bilang huling galit. Tuluyan nang natapos ang kwento dito.